Dito nga pala sa video to, mag-unbox tayo ng ating portable spray gun. Yung Inco na spray gun. Ayan, nabili ko to online. Ayan, worth 2,000 pesos. Ayan. Titingnan natin kung worth it nga ba yung pagbili natin dito sa ating portable na spray gun ng Inco. Ayan. Unbox lang natin. At ito yung kanyang tsura. Ayan yung kanyang boxes. Okay naman, wala namang copy yung boxes niya. Looking good. Meron siyang eco bag na kasama. Pero Lotus yung nakatatak sa kanyang eco bag. Inco brand pero Lotus yung kanyang previous. Ayan. Tapos dito sa kanyang spray gun, okay naman. Mayroon siyang adjustable ng hangin. Ay ng pagbuga, ng paghigop ng ating pintura. Ayan. Paghigop ng ating pintura, may adjustan siya. Ayan. Pag pinipihit natin siya, pag lumalalim, lumalakas yung higop ng kanyang pintura. Dito sa kanyang baso, ayan, okay naman. Mukhang maganda naman yung quality niya. Mukhang marami ka rin pintura may lalagay. Ito sa pinaka-host niya, kay straw. Ayan. Ang maganda rito, sa portion na to, isa nababaklas siya. Para just in case na may pintura dyan na naiwan, makakati natin siya sa gitna at madali natin siya malilinis. Ayan. Bali twisted lang naman niya, madali naman siyang ibalik o buksan. Ayan. Twisted, ito twist lang siya, atin siyang paikot at natatanggal na siya ulit. Ayan. First time ko nga palang gumamit na to, o first time ko lang din siya maka-encounter ng ganitong spray gun. Ayan. Susuot lang dito wala siyang lock. Yan, isusuot lang natin yung pinaka-straw natin dito sa pinaka spray gun niya. Kasi ganun lang siya. Then okay na siya sa baso niya. Tapos babalik natin yung baso niya. Yan, wala siyang dito sa straw, wala siyang pinaka-lock. Yan. At ito yung pinaka-motor niya. Yan, looking good naman siya. Maganda naman. Tapos ito yung kanyang embudo para sa ating mixture. Yan. Maganda rin yung kanyang wire at medyo mahaba siya. Yung pinaka-wire niya. Nasa 2 meters yung kanyang wire. Ayan, 2 meters yung kanyang wire. Maganda naman yung cord niya. Maganda yung quality ng kanyang cord. Yan. Tapos meron din siyang rubber footing. Ayan. Meron siyang rest ng ating spray gun. On-off. Ayan. And then, subukan natin siya kung gumagana yung ating motor. At okay naman, malakas din naman yung hangin niya. Yan. Malakas din naman siya. Yan. Para siyang air blower. Yan, yung hose niya, looking good yung hose niya. Maganda yung hose niya, hindi katulad ng mga nakita ko dati na mga local. At dito sa pinaka-hose niya na wala siyang polarity kahit magkabaligtaran, is okay lang siya. Pwede dito sa motor, o yung kabila, pwede rin dito sa motor. Wala siyang polarity, kaya kahit saan natin siya ilagay, pwede siya. Kaya wala siyang polarity. At dito sa supot na to, meron nga siya yung pinaka, yan, yung pinaka shoulder bag niya. Ayan. Ayan, yung pinaka shoulder niya. Nalagay lang naman natin siya dyan para kasi medyo may kaliitan niya yung hose niya, kaya habang nagpipintura tayo, nakasukbit sa atin yung pinaka portable na makina niya. Ayan. At dito magsasalang ako ng pintura para sa ating gagawin na testing. Ayan. Bali, ang una ko pang-test dito is yung water-based lang niya. Water-based paint lang to. Ayan. Ayan, pa-primer lang natin itong susubukan natin sa primer. Bali, ang buga nga pala na to isang vertical, isang horizontal. Tsaka kung gusto nyo palitin ng konti yung buga niya, pwede natin itagilid lang natin ng nozzle. Nasa slant yung ating nozzle ng ating spray gun at maninipis na yung buga ng kanyang pintura. Yan, ganun lang. Hindi ko lang siya napakita rito, pero kung gusto nyo panipisin yung buga ng nozzle ng ating spray gun, itagilid lang natin siya o slant natin siya para lumipis yung kanyang buga. Yan, medyo malawak kasi yung sakop ng buga ng ating spray gun na to. Ayan, napapansin nyo is medyo may kalaparan talaga yung buga niya. Yan. Okay naman para sa akin, kahit hindi siya ganun kalakas yung hangin niya, pero okay naman siya. Lalo pagka medyo in-slant nyo yung nozzle, medyo maganda na yung buga niya kasi lalakas ng yung buga ng pintura niya is lalakas yung kuha niya ng pintura, kaya mas magiging maganda yung resulta. Ito yung naka-horizontal na
nabuga niya. Napapansin yung isa, okay naman, medyo manipis lang siya. Pero kung gusto nyo, sabi ko nga, mayroon naman siyang timplahan ng pintura dyan. Kung gusto nyo makapal agad yung pintura, pwede naman, i-adjust lang natin yung adjustment doon sa ating may handle. Ayan. Kaya ang marirate ko dito sa ating portable na Inco na to, spray gun, isa okay naman siya, lalo sa mga nagdi-DIY tulad ko. Isa pwede naman natin itong i-full case. Maganda siyang gamitin. Ayan, papasin nyo nga dyan mabilis siyang pampintura, lalo sa mga outdoor. Ayan, kasi gawa nga ng spray pa rin to, hindi natin maiiwasan na tamaan yung mga hindi dapat tamaan. Kaya better to na sa mga open area pa rin natin siya gamitin. Katulad niyan, kapag binira natin siya sa ibang mga lugar, hindi natin maiwasan na tatamaan yung ibang mga gamit natin. Kaya ito isa require mas better na ma-require po to sa mga open area natin siya gagamitin. Sa mga cabinet, pwede to. Yan. Kahit water-based lang, pwede natin siyang gamitin para dito. Ayan. Pwede rin siya sa mga lacquer type, acrylic type, pwede rin naman siya. Kaya para sa akin, good naman. Maganda siyang gamitin. Ayan. Ito yung kanyang tsura. Ayan. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.